Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Dumako po muna tayo sa isang national news na may kinalaman po sa barangay election sa 2025. Kamakailan lamang nakipagkita po si Senate President Miguel Zubiri kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at sinabi po ng senador na gusto po ng presidente na i-ratify ang proposed amendments sa 1987 Constitution, yung tinatawag po nilang economic amendments na babaguhin. Ang naturang ratification po o ang pagtanong sa taong bayan kung yes or no, natatanggapin po nila ang proposed economic provisions ay nakatakda rin po o isasabay sa local and national elections sa May 2025. Kags Butch, ano po ba ang ibig sabihin nito? Paano na po lalo ang susunod na barangay election sa December? Ayan nga lalo tuloy lumalabo kasi last time around, nung mga huling episodes natin, sinabi natin na yung People's Initiative na sinusulong ng lower house, Congress, wala na, dead in the water na, wala na, tapos na. So, ang sinusulong na ngayon ng administrasyon, especially President Ferdinand Marcos Jr., pinakiusapan ang Senado na kung pwede magkaroon na lang ng plebiscito, na tatanungin ang taong bayan kung yes or no napapayag sila sa mga economic provisions na pinipresenta ng Kongreso at saka ng Senado kung meron. So, ang mangyayari, imbis na nandun yung mga pangalan ng national candidates at naandun yung pangalan ng local candidates sa balota ninyo, magkakaroon ngayon dyan ng proviso na kayo ba ay payag sa economic provisions na binabago ng Kongreso natin para sa charter amendments. So may pangatlo. So yes or no lang yan. Sabi ng COMELEC, walang problema. Walang problema, isisingit lang naman yan, hindi pa naman nagagawa. Pero, ang sabi ng Supreme Court, noon pa ito na naman tayo, baka ma-unconstitutional na naman po yan. Ang sabi ng Supreme Court, hindi pwedeng maglagay ng kakaiba o sinasakyan mo yung candidates at meron kang question Sa na iba. balota, Na ibang topic. Sa national, yun lang dapat. Ang sabi ng Supreme Court noon, bawal mong gawin yan. Okay. So, ang tanong, bakit nila gagawin? Kung ako ang presidente, kaya kong gawin. Why? Kasi madideclare lang naman na unconstitutional yan pagkatapos na. Pag nakapag-desisyon na kayo. Pwede namin ilagay yan. At pagkalagay namin, we will not follow whatever constitutional basis the Supreme Court na president noon ng Supreme Court, after the fact na nandinig yes or no na ang taong bayan, tsaka na-declare. Kagaya nung ganitong ginawa ng Supreme Court noon. Sinabi, pinuspo ng Kongreso. Galit ka, SK. Naninipa may sa SK. natapakan lang po. Sinabi ng Supreme Court, unconstitutional yung pag-postpone ng eleksyon. Diba? Pero natuloy din. Natuloy din naman ang eleksyon. So ito, isisingit ko yung tanong na yun, sige, pabayaan mong ang taong bayan ang sumagot niyan. Pag i-declare tayo ng Supreme Court, tsaka na naman na-acto ang Supreme Court pagka may naghain na naman ng balita sa Supreme Court na, mali yung ginawa nila. Pero tapos na yung eleksyon. So, kahit tapos na yung eleksyon, nakapag-decide na yung tao. So, moot and academic na naman kung ano man ang desisyon ng Supreme Court, unconstitutional man, o constitutional, o tama yung ginawa ng Presidente ng Pilipinas, o tama ginawa ng Senado, na maglagay ng another question doon sa sample ballot, rather, sa balota na fill pa nila. Tapos na lahat. Kapag-desisyon na tayo. So, yun yung tawag na umiikot tayo. Umiikot tayo doon. Sabi ko nga sa inyo, mapaglaro. Malaro ang pag-iisip ng ating gobyerno. Pero legal din yun. Dahil wala namang magagawa. Lalo na pagka wala naghain ng reklamo sa Supreme Court. So, ano ibig sabihin ito sa barangay election? So, tatlo pinag-iisipan ng tao sa May.
And then darating ang barangay election December. Oo. So, yun nga, lagi ko sinasabi, parang Opo, medyo alanganin po. Nag-aalangan. Opo. Pero Kags Butch, meron po ba tayong update mula sa Senado kung ito po ay pagdidiskusyonan pa po nila o magde-deliberate pa po ba sila kung paano po nila i-approach itong request ni Pangulong Marcos? Sayang sila. Ang sabi ni Senator Miguel Zubiri, of course, pag ikaw ang Senate President, nag-request ang presidente mo yun, susunod ka. Opo. Para bang mayor, tsaka konsehal, kagawad, at tsaka kapitan, pagka nag-request, kung sa tingin mo naman para sa barangay mo, para sa bayan, tatanggalin mo lahat ng politika at susunod ka na lang sa Pangulo. And then let the people decide. In the end, yung tao naman niya, ang problema ko naman dyan, unang-unang tao, nagtatapon ng boto kasi nga, pera-pera ang eleksyon eh. Tapos tatanungin mo regarding economic benefit, hindi nga nila alam yan eh. So, ang mangyayari niyan, pag tapon ng pera sa kanila, sasabihin nila na mag-yes kayo. So, kasama dyan. Alam mo naman, yung mga taong bayan, edi, ganyan, hindi naman nila pag-aaralan yan. Opo. So, para lang tayo naglolokohan. So, I think matutuloy ang economic provisions na gustong isulong ng Kongreso. Okay po, maraming salamat po, Kags Butch. Kanina naman po, napag-usapan po natin ang Barangay Assembly. Mga kabarangay, nais lang po namin ipagbigay alam po sa inyo na ang programang Sa Barangay Tayo ay naimbitahang dumalo po sa State of the Barangay Address ng Barangay Tanagan, Calatagan, Batangas. Kung saan kami po ni Kags Maria at Kags Butch, kasama po ang inyong lingkod, ay magbibigay po ng media coverage sa araw po na iyon. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Barangay Tanagan, most especially to Honorable Luisito A. Villanueva, ang kanila pong punong barangay. At sa atin pong kaibigang kagawad Richard Umandal na siya pong naging tulay sa pag-imbita po sa amin. Also, we would like to thank the Sangguniang Barangay Council. Pero bago po yun, bago ko po i-mention ang Sangguniang Barangay Council, nais po namin pasalamatan ang mayor po ng Calatagan, Batangas, si Mayor Peter Oliver Palacio. Mayor, maraming salamat sa inyong pag-uunlak. At kay Kagawad Richard Umandal, maraming salamat kaibigan at ikaw nag-uusap nga kami at siya lagi ang ating ka-coordination. So, Kag Richard, maraming salamat. Magkikita tayo at yung Lomi ha. Ito na po. So, kay Kapitan Luisito Villanueva, maraming salamat. Kay Kagawad Wilson Elefante, maraming salamat. Kagawad Eduardo Gomez, Kagawad Roderick Bautista, Kagawad Virgilio Gutierrez, Kagawad Richard Umandal, yan, kaibigan po natin yan. Secretary Elpidio Vicedo, Treasurer Nicandro De Jesus. Ayan po, nais rin po namin batiin ang Sangguniang Bayan members ng Barangay Tanagan, Calatagan, Batangas. Kay Chairman Mark Ian Amit, hello po sa inyo at maraming salamat po. Kagawad Sherlane Manalo, Kagawad Heraldo Gemol, Kagawad Hazel Ann Mandanas, Kagawad Benji De Jesus, Kagawad Abel Ternida, Kagawad Deno Rodriguez, Kagawad Roderick Ternida, at kay Secretary Eliza May Gongon, at kay Treasurer Alvin Faustin De Jesus. At syempre, pasasalamatan po natin ang ating Sangguniang Bayan ng Calatagan. Of course, led by Mayor Peter Oliver M. Palacio. Sir, Vice Mayor Rogelio H. Zaraga, Konsehal Teresa Palacio Pelea, Konsehal Florentino V. Cahayon, Konsehal Teodulo Jose O. Kaisip, Konsehal Ramon G. Ancheta, Konsehal Virgilio A. Iloponga Jr., Konsehal Danilo L. Pineda, Konsehal Ruben C. Bautista, Konsehal Anthony Arsayo, LNB o Liga ng Barangay President Charito C. Pineda, SK Fed President Charles G. Perez. Maraming salamat at alam mo SK, excited ako. Opo. Kasi ang unang imbitasyon sa atin at ang unang pupuntahan nating out of town this year, mga kababayan ko pa ang makakaharap natin sa Batangas, sa Calatagan. Alam nyo, pinagmamalaki nila yung sinasabi nilang Little Boracay at saka yung lighthouse nila, papupuntahin daw tayo at kami ni SK may magbibikini. Kaya abangan nyo po Ikaw kami. din po, Ako rin, nakabikini. Two-piece, bikini. Kaya, at ang agenda nga natin doon,
Pagkatapos nga ng Barangay Assembly, dadalaw tayo siyempre sa pinagmamalaki ng Batangas. Ay, ang lomi. Napakasarap po. Ayan, Loming Batangas. Pakakainin daw Opo. tayo ng lomi. Ayan, napakasarap yan. Kaya, mga fellow Batanggenyos, magkita-kita tayo sa linggo, itong darating na linggo. Opo, at abangan nyo rin po yan mga kabarangay dahil ipapakita din po natin yan sa ating pong next episode at i-feature din po natin ang kanilang napakagaling po na barangay. At saka meron pa tayong imbitasyon. Batangas, meron naman Cavite. Opo, Sa Tansa. sa Tansa. Pagkatapos niyan, ang kanilang fiesta na kakanin. Lahat yata ng klaseng kakanin na andon at fiesta at inibitahan nga tayo. Kap, Boyet, Mintu, maraming salamat sa imbitasyon at ang ating pong kaibigan na nag-coordinate ng lahat, ang aking pong kababata, Boss Lito Zuniga, maraming salamat sa iyo. Opo, ayan po, nakaka-excite po talaga Kags Butch, no? Dahil matagal na po natin pinaplano para po sa ating programa na makabisita po tayo sa mga barangay. Kaya ngayon naman po mga kabarangay, abangan ninyo po yan. At maaari din po kayong mag-message po sa amin kung sa tingin po ninyo ay dapat din po ma-feature ang inyong barangay at kung ano po yung mga ginagawa po ninyo sa barangay ninyo. Bukas po ang aming pinto para po dyan. Maraming salamat ulit. Yes, bukas po ang aming pinto, especially kung meron kayong proyekto na nais ipakita sa amin. Regardless kung malayo yan o malapit, titignan natin kung makakarating kami na SK Mine tsaka ni Kagawad Mali. At kami nagpapasalamat at kami inyong mapapaunlakan. Ayan, maraming salamat po Kags Butch at maraming salamat mga kabarangay sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Sa ngalan po ng ating pambansang kagawad Kags Butch Serrano, magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Dito lang sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa